Magandang araw po muli sa ating lahat. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod. Panonoorin natin itong video na ito ng isang opisyal ng PNP na kung saan ay naging hipi ito ng ilang mga bayan dito sa ating bansa. Lalo na doon sa Albuera. Naging kontrobersyal din ang pulis na ito. Ito nga yung si Espinido. Mayroon siyang mga testimony dito na tila ang tinutukoy niyang mga sindikato dito ay ang kapwa niya kabaro dahil isa nga siyang pulis. Mga pulis din ang kanyang tinutukoy dito sa testimony niya na ito na kung saan ay pagharap niya ito sa isang hearing sa Kongreso. Bago po natin ipagpatuloy ang ating pagbabahagi ng video na ito, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe nyo na po at pindutin lang ang subscription button kasama ang notification bell para maging updated po tayo sa bawat video na ina-upload sa channel na ito. Even that CPNP itself is the one. Kung natandaan natin yan, ang Ninja Cup, saan yun galing? Pangalawa, yung Korean businessman na kinidnap, pinatay sa loob ng Kampo Krami. Sino naman ang involved? That is PNP EIDG, Anti-Illegal Drugs Group. Member ng PNP, sabihan ko na lang member ng PNP kasi allergy ang PNP kung hindi natin nalagyan ng PNP members. Mr. Chair, may I proceed to Colonel Espinido, Mr. Chair? Please proceed. Thank you, Mr. Chair. Colonel Espinido, pumasok ka sa PNP service noong 1996, tama ba? Yes po, Your Honors, Mr. Chair. Kailan ka na-assign or nag-engage sa intelligence and operations? Nung ma-assign ako sa Region 8 from Region 7. Marirecall mo ba kung anong year? 2000, Your Honors, Mr. Chair. 1999, 2000 sa PAOK-TF. Galing nito. So, yes. Thank you, Mr. Chair. So, more than 20 years ka na sa intelligence and operations, right? Ganon, yes. Okay. Mr. Chair. Kailan ka na-engage sa anti-illegal drugs? Under ako ng KANO, City Anti-Narcotics Unit, 2001, 2002. So, more than 20 years ka na rin sa anti-illegal drugs, tama? Hindi 20 years kasi sa Regional Intelligence Investigation ako, Division, Your Honors. Specifically, pag sa KANO, 2-3 taon lang sa KANO. Yes, okay. During the previous hearing, tama ba yung nadinig ko, Mr. Chair, na nabanggit ni Colonel Espinido kung ayaw ng Chief PNP ang illegal drugs, walang illegal drugs. Tama ba? Yes. Thank you. Yes, big yes, Your Honors. Thank you, Mr. Chair. Ano ang nagtulak sa'yo para sabihin ito? That is my personal experience, Your Honors, Mr. Chair. Based naman sa area na assign ko sa bayan ng Gandara, San Miguel, Albuera, at saka sa Usamis. Kung inyo pong natatandaan ay naging Chief PNP nga po ito ng Albuera doon sa Leyte na kung saan ay namatay doon ng mayor dahil panahon yun ng tukhang at siyang naging Chief PNP hipi ng bayan na yun. So sinasabi nga na talagang dito matapang itong pulis na ito. At na kung saan ay biro mo ngayon ibinabunyag niya ang mga kapwa niya kabaro na hindi natin alam kung ano ang kanyang mga basihan, pero panoorin natin ulit. Okay. Mr. Chair, naniniwala ka ba na alam ito ng maraming PNP personnel, pero ikaw lamang ang naglakas loob na expose ito?
mayroon nakaalam, mostly, Your Honors, mga classmate ko. At saka sa Region 8, alam nila na yun ng mga nangyari sa akin, Your Honors. Kung nabanggit mo yan, na kung ayaw ng Chief PNP ang illegal drugs, walang illegal drugs, pwede rin ba nating sabihin na kung ayaw ng Chief PNP ang illegal gamblings, kasama ang illegal pogos, walang illegal na ganito? Yes, Your Honors. Thank you, Mr. Chair. Referring to your affidavit, paragraph 34, page 6, nabanggit po ninyo na from my experience, I can say that the PNP is the biggest crime group in this country. Tama ba, Mr. Chair? Yes, Your Honors, but I made repeatedly explain and expound last Quad Committee hearing, Your Honors. Yes. Ano ang nagtulak sa'yo para sabihin to? Your Honors, I have supposedly reply for the controversial issue last hearing, but that is your question. I'm not yet read my reply, Your Honors, but to tell you, I can say that because of also my experience. Yes, And thank you, Mr. Chair. Colonel Espinido, Mr. Chair, sinabi mo ba ito na the biggest crime group sa ating bansa ay ang PNP dahil may mga personnel ng PNP na involved sa illegal drugs? Yes or no? yes, Mr. Sinabi Chair. mo rin ba ito, Mr. Chair, dahil may PNP personnel na involved sa illegal gamblings? Yes or no? Yes, Your Honors. Sinabi mo rin ba ito dahil may mga involved na PNP personnel sa kidnappings? Yes, Your Honors. Sinabi rin mo ba ito dahil may mga PNP personnel na nasasangkot sa killings or EJK? Yes, or no? Yes, Your Honors. How about robbery hold-up? We can attest to that, Your Honors, because when the time my last time here in 28 August 29, there is a news that there is a robbery hold-up happened in Bataan with the 7 police officers involved. Yes, I agree with you. How about, na-assign ka sa Mindanao? Yes, Your Honor, Region 11. Sa pagkakaalam mo, mayroon bang human trafficking na nangyayari within Mindanao? I cannot really give you the exact answer, Your Honors, because just only a hearing or a report that there is but a documentation. Yes. So you mean, may nadidinig ka? Yes, Your Honor. Yes. Gusto ko lang i-clarify, Mr. Chair, kaya Colonel Espinido, kasi para malinawan ng taong bayan and of course malinawan ng PNP personnel, kung pagbabasihan ko yung ating conversation this hearing, tama bang sabihin na may mga personnel sa PNP na kriminal? Yes. Yes, Your Honor. Okay. Pero hindi lahat ng personnel sa PNP ay kriminal. Yes, Your Honor. In terms of percentage, malaking porsyento ng PNP personnel ang kriminal o hindi? 60-40, Your Honor. Ano ang 60%? Minsan hindi ko alam kung kaya nga mahirap talaga ang sitwasyon ng mga kapulisan natin. Tingnan mo ngayon ito, isang uniform police din itong nagbabahagi ng mga kinagawa din ng kanyang kapwa pulis. So napakahirap ng sitwasyon ng ating mga kapulisan. Kapag sa ganitong mga sitwasyon na talagang maging ang kapwa mo pulis ay parang yung
sila pa ang nagbabahagi ng mga nangyayari sa loob ng kanilang grupo. So mahirap talaga ang sitwasyon ng ating mga kapulisan. So ang kagandahan lang kasi kapag pulis tayo, sa totoo lang, kung kasi ako nag-ambisyon din ako maging pulis eh. So hindi tayo naging qualified dahil nga sa, alam nyo na, hindi naman tayo nakaabot ng 4-year course kasi hindi tayo nakapasok. So itong sitwasyon na ito ng PNP, mahirap talaga pag ganyan. Biro mo, kapwa mo uniform, kapwa pareho kayo ng sinusuot, kabaro at tinatawag, pero yun mismo ang mag-oobserba sa mga ginagawa mo rin. So napakahirap. Tuloy natin ang panonood. PO1 na hindi siya pagtripan ng mga enlisted instructor kung ano-ano na lang ang gusto ng mga enlisted instructor, sang-ayon ang PO1. Diyan pa lang sa training center, Your Honor, hindi mo na makikita na makadiyos ang polis. Pangalawa, dapat masali sa subject ng PPEC yung talagang prinsipyo na may Panginoon. Your Honor's involvement of concubinage and adultery sa law enforcer ang dami. Lawbreaker, law enforcer, lawbreaker. Kaya hindi, paano natin masolba ng problema when in fact in the police station and training center mismo may tungit illegal gambling ang nag-umpisa ang mga senior officers. That's why I can say, Your Honors, Mr. Chair, that if we need to change the total PNP, the member of the PNP, it must be from the general down the line, not from the P1 up to the general. Yun ang nakikita ko, Your Honors, dapat talaga iisabuhay yung pro-God, yung God-fearing para makita mo ang commitment ng isang law enforcer na hindi takot mag-implement kasi ang katakutan lang niya ang Panginoon. Your Honors. Mr. Chair, yung nabanggit ni Colonel Espinido, the first two for core values ng PNP, which is makadiyos at makatao. Balikan ko lang yung nabanggit mo na kung ayaw ng Chief PNP ang illegal drugs, walang illegal drugs. Kung ayaw ng Chief PNP ang illegal gamblings, walang illegal gamblings. Yes, Your Honor. Tanong, may idea ka pa ba kung itong makadiyos at makatao ay sabi-sabi lamang? Is there any option para ma-address yung problema? Number one, Your Honors, yung personal commitment mo sa trabaho, mahalin mo yung trabaho, at saka sundin mo yung utos ng Panginoon because we all know that the laws of the land is referred to the 10 Commandments, the law of God. So, kung isasabuhay mo yung batas na yon, magsasabi tayo na totoo kang nagtrabaho na may Panginoon kasi hindi ka takot at saka alam mo kung anong batas na ipapairal o i-implement mo, enforce mo kasi yun na sinasabuhay mo yung training mo, you love your training, you love your organization because you love first your God, Your Honors. Are you aware, Colonel Espinido, na mayroon chaplain service sa PNP? Yes, Your Honors. Gusto mo bang sabihin na parang kulang yung kanilang trabaho? Yes, ang laking kulang, Your Honors, when in fact I have picture, document in my chapel of Region 8, Police Regional Office 8, makikita mo, Your Honors, ang kaibahan. Ang 10 Commandments na sa Exodus chapter 20, verse 3 to 17, iniba na ang 10 Commandments na nilagay sa harap ng. So, yun pong napanood ang bahagi ng video na ating ipinapakita at sa inyo po, sa palagay nyo po, tama po ba ang ginawa ng opisyal na ito ng PNP na mayroon siyang ibinulgar na mga aligasyon tungkol sa kanyang kabaro at
Yun po, at talagang kanyang isinalaysay dito yung mga kanyang mga dinanas o mga na-obserba sa hanay ng mga kapulisan. So kung mayroon po kayong opinion, komento o any reaction po na may kaugnayan dito sa ating ibinahaging video na ito, i-comment lang po dito sa comment section dito sa ibaba ng video mismo na ito. Maraming salamat pong muli at mabuhay po kayo. God bless.